So, good day ma'am and sir. Ngayon po, ang topic naman natin is yung sa place order po or sa F2. Yan. Kung paano mag-transact. Yan. Paano magbenta sa ating customer. So, mag-login lang po tayo. Double click po natin sa EcoPOS. Ayan po. Then, password natin, yung 123123. Pwede rin na po natin baguhin sa settings. Yan. So, nandito na po tayo sa place order or sa order or sa F2. Ayan po. Ito. Makita natin F2. Yan po. F2 or order. O place order sa ating system. Dito po tayo magta-transact ng ating mga paninda or mga items po. Okay. So dito makikita po natin may mga iba't ibang uri ng features. Tuturo ko po sa inyo kung ano yung mga function nito sa ating sa system natin. Paano natin to gamitin. So una po dito sa my left side, may makikita po kayo dito ayan. Okay, sorry, medyo malabo. Ayan, may makikita kayo dito ayan, admin. Ayan po, admin. Admin, ibig sabihin nyo green online, si admin yung naka-login sa system ngayon sa PC. Then, itong admin na to, pwede po natin to paltan kung ano po yung gusto nyong name. Kunwari, Bonmel Christopher. Dito po yan sa taas, kulay black po. Then, ito pong EcoPOS standalone provided by WNO Electronics Trading. So, ito po yung pangalan ng namin, company. So, stand-alone po siya, ibig sabihin. So, pang inventory po talaga siya or pang isahan lang po. Pag naka-server man na po kayo, so parang gano'n rin lang naman rin po siya. So, yun. By the way, continue po tayo. Sa F2, yan, naka-highlight na blue. So, ito po yung itsura ng F2 natin. May mga ito. Dito po, anuhan ng scanner yan, barcode scanner. Pag mag-scan kayo, click nyo lang dyan. Then, kunin si barcode scanner, i-scan si items or si product, then lalabas na po dyan kung ano po yung item na yon. Then ito po sa taas is item checker. Click po natin. Sa item checker po, sir and then ma'am, tawag dito, pwede po natin dito i-scan yung barcode niya para mahanap po natin agad. Kasi item checker, ibig sabihin, i-check natin yung item kung magkano yung presyo. Sa item checker po, pwede po natin pangalan na lang. For example, milk. Ayan. Then enter. So, lahat ng milk, ayan. Lahat na may name ng milk is lalabas siya. Diba? Pwede naman po i-search by a name or by barcode scanner. Or barcode. Ayan. Barcode ng items natin. Then, sa po, ayan, X na po natin para mawala na siya. Ayan, mawala na. So, sa item checker, sir, hindi ma'am, dito, pwede rin po naman natin i-search yung name. Pero, kailangan lang po natin i-check. Ito po, ayan, ito. Barcode auto search. So, dapat naka-check po, yan. So, try po natin. X muna natin. So, ayan. For example, yung milk. Yan, milk. Then, enter. So, lahat ng lalabas na dyan. Diba? Para mas mabilis po, 'di ba? 'Yon na nga po. So X natin. So ayan po, dito balik po tayo sa my left side. Explain ko lang po ulit. Switch cashier or F8 o X-read. Dito naman pag magpapalit na po ng kahera, magshi-shifting na po tayo. Tapos na yung shift ni cashier 1. So, kunwari, depende po sa inyo kung may may pang-umaga na kahera at may pang-hapon na kahera. So, dito po tayo pupunta, yan. Pag kinilik natin yan, so kung sino po yung naka-login si admin, is please provide your password to proceed. So, excuse po. Ang ilalagay na password dito kung sino po yung naka-online, kung kanino pong password yung naka-online. Ano po? For example, si admin, yung 123123 po na yan. Ano po? So, cancel po muna natin yan. Kasi wala pa naman po tayong account ng cashier. Kaya, saka na po natin i-topic yan. So, calculator. Ito po calculator, makakatulong po to sa atin para mas mapabilis po ang ating computation. So, ayan po. Pwede natin mano-manoin sa
sa mouse, yan, pwede po natin sa mouse, or pwede rin po naman sa keyboard. Ayan. Keyboard, backspace, keyboard, yan. Diba? Binackspace ko. Pwede rin naman po, ayan, tingnan nyo po. Oh. Yan, diba? Pwede po siya sa keyboard na control. So, ganun po yung kagandahan nun. Connected sa keyboard, and pwedeng mano-mano po via click or, sorry po, nalabo kasi ano ba to. Yan, so continue tayo. So, X na po natin to. Then, sumunod po yung more. So, sa more, ipapanghuli na po natin yan kasi marami pong features about yan. Then, dito na po tayo sa right side. Yan. Sa right side naman po, sir and then ma'am, mayroon po tayong retail for the retail price and then the wholesale and retail. Pag naka-highlight po sa retail, pag nag-scan po kayo ng code dito ni items, lahat ng retail price na naka-select po dyan, lalabas. Yung mga items nyo na pang retail, lalabas po yun. Ano po? Then, for example naman, sa wholesale, ganun rin po. Lahat ng wholesale price, pag in-scan mo dito barcode, kunwari si milk, yan, is lalabas dun yung pang wholesale na price po. Yun na nga po. So, sa ano naman po, barcode din ano naman, barcode, yung mga barcode, pwedeng kahit isa na lang po yung i-register nyo, nababasa naman. Basta nakaselect lang po dito sa retail, pag nakaselect to, naka-highlight sa retail, automatic, yung price ni retail ang mai-scan pa nag-scan po sa barcode. Pero pag nag-highlight naman si wholesale, ibig sabihin, yung kay wholesale na price yung mababasa, kahit magkapareha sila ng barcode. Ano po? Ng item na yon. So, yun. Ito sa discount naman po, sa discount natin is, yun na nga, pag may mga PWD kayo, gagawa po tayo ng account dyan para sa mga student discount, senior discount, PW discount, yun. Depende po sa inyo kung magbibigay kayo ng discount. Ano po? Customer, yung sa customer, dito po is pag may mga suki na talaga kayo na yung ginagawang supplier. Suki na po talaga. Gagawa po kayo ng suki card kung ano man. For example, bond cards, yan. Depende po sa inyo kung ano pangalan nun or suki card. Mas literal po or mas mabilis makilala pag suki card, di ba? Sa quantity naman po, for example, mag-punch po tayo dito. Ano po? Quantity for sa item po, per item po yan. Ano po? Yan. For example dito, quantity, naka-wholesale po tayo ha. Quantity nito, ni item na si cup. Si cup noodles yata po to. For example, ang stock nito, wala din natin makikita yung stock. So, quantity, example, 20 pieces yung kukunin niya. So, ilalagay na po natin 20 pieces. Then, confirm. Confirm po natin. So, ayun, automatic na nababago yung quantity niya. Kanina, isa po yung na-select natin. So, naging 10 pieces na po siya. Ganun po yung function ng quantity. Sa void item naman po, per item rin po yon. Ano po? Kunwari, void po natin to si ano. Yan. Void natin tong isa, nasa taas. Then, meron po ditong void transaction. Please select a reason. Dapat reason po. Mag-ano tayo ng reason. So, ano bang reason? For example, cancel. Yan. Kahit anong reason po, sir and then ma'am. Pwedeng Tagalog naman po sa system namin. Yan. Cancel, then confirm, then okay. Yan. So, maka-cancel na yun or mawawala na, mabovoid na yung sinelect nating item. So, okay na po tayo dyan sa taas. Dito naman po tayo sa baba. Okay, kung ano yung mga function nitong redeem item or F7. Sa redeem item, so wala naman tayo kadalasan. Kadalasan may mga bigatin talagang store na nagbibigay sila or for example sa mga groceries, yan mga 7-Eleven siguro. Yan 7-Eleven ba? LCC, yan sa LCC, nagpo-points talaga po sila, nagbibigay sila ng points. Kada avail ng customer ng product, may mga points so yun, may mga specific na points sila. For example, nakasampo silang order ng product na yun. Tapos katumbas nun is may mga points po. Ano po? So, pwede natin i-redeem dito yan. Pag pinindot na, so wala namang clear cart, so wala naman. Kasi wala pa naka-register, ano po, wala pa tayong nagawa. So, sa cancel transaction, ito po, pag cancel transaction, for example, lahat na natin dito na punch, kunwari, lahat ito, maraming na order yan.
kunwari nag-order si customer, lahat yan pinakancel niya. So ang pipindutin lang natin, imbis po na void item yan. Sa void item po kasi isa-isa lang. Pero pag sa cancel transaction, lahatan na po siya. Click natin si cancel transaction para sa sample natin. Then select reason po ulit. Lagay po natin cancel. Okay, cancel. So confirm lang po natin. Yan, then okay. So automatic magba-back to 0 na po siya. So yun po yung cancel transaction or F4. So next po naman natin is sa price editor. Ano po, price editor, pag may makakilala po kayo, for example mga kumare nyo na nanghihingi agad ng discount, yan. For example, ganito po yan. Example, ito po, ang price natin sa wholesale nito, siyempre maraming bibilin siya, is 20 per wholesale, 20 pesos. Pero may sabi ni no kumare mo, pwede bang na lang 18 pesos per item. So pupunta po tayo ngayon diyan sa price editor. Click natin. So ito, yung 20 pesos per item magiging input natin 18 pesos. So makikita natin ang pagbabago. Confirm. So naging 18 pesos na yung price niya per item. Pero hindi naman po mababago sa yan, sa resibo or sa record natin. Kasi nag-price editor lang tayo, ganun pa rin naman yung price. Hindi mababago doon sa in-encode natin. Dito lang yan sa transaction. Parang discount na kasi nila. Parang shortcut na rin po kasi itong price editor. Kasi sa mga discount naman, for mga discount for the senior, sa regular and special. Siyempre sa regular, pag regular, meron yung mga student, yung mga senior na rin. So, pwedeng ganun. Gagawa tayo na sa manage discount yan. So, ayan po, yun po yung ng price editor function or F5. Then sa keep, sa keep tayo, sa keep naman is sa mga, for example, sa mga Jollibee, sa mga McDo, sasabihin pa keep po, ibig sabihin standby muna siya. Babalik si customer, may kukunin pang ibang product, so i-keep niya para makapag-transact tayo ng ibang customer. So pag kinip natin, ayan po ang lalabas, manghihingi si system ng name. For example, si Bon. Yan, Bon yung kanyang pangalan, and then click the keep. So mawawala na yung transaction natin, panibagong customer naman. So pag bumalik si customer, may dala-dalang mga items na, or ayun, punta tayo sa retrieve para bumalik yung transaction, yung record niya. Then ayan po, click lang natin yan, double click, yan, hanapin natin kung marami nagpa-keep. So hanapin lang natin mga pwede rin i-search dito sa search bar. So pag hindi na bumalik si Bon, so delete na lang natin. Kung bumalik naman siya, pay. Pay natin, for example. So ito, babalik yung price niya sa original price. So dito na tayo magta-transact. Mayroong mga items na dinagdag, mga order niya. Yan. So ganun po yung retrieve. Yun po yung function ng retrieve natin. So parang bumalik ulit. So yun lang naman po ang ating place order, kung ano po yung kanyang function. Ang dami pong feature talaga po sa place order natin. So ito, cancel transaction ko lang to. Pwede enter lang po. So may nakikita kayo ulit dito ng training mode. So baka kasi magtanong kayo kung ano po yan. So ang training mode po natin, pag naka-training mode tayo sa system, ibig sabihin for inventory lang. Di naman tayo ng BIR sa ganyan. Pero pag malapit po kayo sa mga highway, sa mabilis ng mga BIR mapupuntahan, maybe next year magpa-register na rin po kayo ng BIR. Yung POS niya, register niyo na po sa amin ng BIR reg na po siya. So may mga additional charges po yun para sa mga papel po. Then accountant na po ang mag-aano sa inyo, mag-uusap accountant nyo, then accountant po namin. So dito po lastly, meron po dito, ayan, so may hotkey shortcuts, user bypass F11, then remove bypass F12. So dito po sa hotkey na to, dito po, pag naka-online po si Kahera, dito, so magbabypass si manager or yung admin.
ang babypass natin si F11 for example, ipipindutin lang po pag babypass F11 pag mag-online yan. Shortcut po yan ano po kasi kadalasan po talaga sa ano yan nangyayari ang mga bypass na to si admin lang or si manager ang nakakagawa dahil hindi nila binibigyan na access sila kahera na mag-void. Kadalasan po sa mga ano lang to LCC sa ano ibang grocery din pero pag mahigpit po talaga ano po pag malalaking grocery. So username sa setting pwede naman kayo gumawa din keycode. Keycode po talaga natin is 1, 2, 3, 4, 5. So, pwede naman pong baguhin yun. Ano po? Then, confirm lang po natin. Pag na-confirm na po yun, maglalagin na po si admin or si manager. So, ganun lang naman po yun. So, yun lang naman po ang presentation nitong place order na napakahalaga rin po sa ating system. Kung paano mag-transact po or paano tayo magbenta sa ating mga customer. So, yun lang naman po. By the way, may papahabol lang ako sa more. Pag kinilik mo natin more, ayan po yung mga features. Yan. Ito mga features po na to, bukod na po yung mga video po niya na isesend ko po sa inyo para may tatakil po natin. So, yun na naman po. Thank you for watching po. God bless.